Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. I think yung pwede ko pang sabihin ay sa ating mga siguro interesado sa theology or ano man, like yun ang isang pinaka-issue. And I think ako bilang isang nag-aaral ng theology, naniniwala ako na mahalaga talaga ang ating mga theology kung lalo pag naniniwala tayo sa isang Diyos. Kasi yun ang yun ang isang na-influence sa bawat decision natin, bawat ilaw natin, for better or worse, kung good or bad yung theology natin, yung isang nagpapagalaw sa atin. And I think kung curious tayo na yung naririnig ko, lalo dahil batang simbahan ay kasalanan yung LGBTQ, kasalanan magkaroon ng ganitong klaseng relasyon, kasalanan na hindi mo tanggapin yung binigay na gender sa iyo. Meron tayong maraming theologizings galing sa LGBTQ mismo na nagbibigay ng mga sagot doon at nagbibigay yung mga sariling basa sa ating scripture, sa ating Biblia para makita natin na actually baka hindi pala tama yung tinuro sa akin sa ating pinalakihang simbahan na baka may theology na sinasabi hindi pala kasalanan to na hindi pala kasalanan na maging kung lalaki ako hindi pala kasalanan ng asawa ko lalaki din. Coming up! Meron din tayong mga theologies na gano'n, theologizing, and encourage ko. Tingnan yung mga gano'n na mga theologians, yung ating mga queer theologians. Lalo sa marami sa Metropolitan Community Church, meron silang mga magaling at malupit na theologians. Isa doon si Donna West, mga magaling. At I think masyadong binabash ang sinasabing liberal na theologians na hindi nila talaga binabasa ang Biblia, ganito, ganyan. Pero kung magbasahin natin yung theologizings nila mismo at kung gaano kalupit yung hawak nila sa mga text, makikita natin na actually magaling din yung mga to, may alam din at may tama din proseso para kung paano sila dumating sa paniniwala nila bilang queer Christians. So, alam mo kasi pare, alam ko yun. Sa akin siguro sa realm ng politics and policy making, when I say politics, it also includes yung relationship ng simbahan at saka ng estado. Mahalaga, especially sa isang faith community, for example, sa church muna tayo. Kasi, again, yung influence din ng politics sa simbahan. Ibang klase din yun. Hindi lang naman simbahan na may influensya sa politika. Ang politika may influensya din sa loob ng simbahan. Diba? So, kailangan din as kunyari sa mga church leaders, for example, mahalaga din na tignan din natin, kumbaga usisain din natin ano rin yung implikasyon ng mga theology natin sa tayo dinadala. Ano yung nagiging epekto nun sa treatment natin sa ibang tao. Every time na ako kasi I always integrate Christian education sa aking mga tinuturo. I-shot mo! Lalo-lalo kapag si Rizal ang usapan. I think one of the things na nami-misquote natin, na nami-misinterpret natin si Rizal ay anti-God. Pero if you really read Rizal, malalim ang theology ni Rizal. And I think one of the things, kung isinasummarize ko yung lesson ni Rizal sa mga estudyante ko, lagi ko sinasabi sa kanila, walang silbi yung dami ng degree at yung frequency ng pagpunta mo sa simbahan. In fact, walang silbi yung pananampalataya kung walang mabuting dulot yan sa iba. If yung pananampalatayang yan nagko-cause ng discrimination sa ibang tao, then kailangan mong pag-isipan kung anong klaseng pananampalataya meron ka. I think for the church communities, we have to think about it. It's not to antagonize the church per se, but we really need to think about it kasi hindi tayo yung napapersecute. Hindi tayo yung laging napapersecute. Lalo sa Pilipinas, na tayo yung may power at may influence tayo. Lalo na kung nasa mega church ka. Pag-victim lang tayo. Diba? At hindi ko nililimit yung mega church sa mga evangelicals lang.
No? Kasi even the Catholic is considered as a mega church. Ayun ang pinakamalaking simbahan. In other words, there are different sects in the Philippines na makakonsider mong mega church na very, very influential. Now, the thing is, hindi tayo yung napopersecute. Alam ko yun. No? Kailangan nating tanggapin or kailangan nating usisain na baka tayo yung nang persecute. Alam mo kasi pare, At mas madaling i-justify yung pag-persecute natin sa iba kasi dala-dala natin yung pangalan ng Diyos sa ginagawa natin. 'Di ba? So ang nangyayari tuloy, nagiging anointed yung pamamersecute natin sa iba. Pero kailangan natin pag-isipan yan. It really needs a lot of humility on our part, no, sa faith community to really think about na ano rin yung dulot talaga natin sa community natin, sa mga kaibigan nating LGBTQI, or tinuturing ba natin silang kaibigan in the first place, di ba? Yun din yung kailangan din parang challenge din, no, sa mga religious leaders natin. Sa kabilang banda, sa mga policy makers natin, I think kailangan din nating mag-election na naman tayo, pili na naman tayo ng bagong set ng mambabatas natin. Kailangan din nating tignan ano rin yung disposition nila, ano rin yung ihahain nila sa araw ng kampanya, at ano rin yung dulot nila pag nanalo sila, no? Tignan din natin kung yung popularity ba nila magta-translate into quality of work pag nandyan sila. Kasi baka mamaya nakakantahan ka lang tapos pagdating ng susunod na 6 na taon, Lumalabas yung record sa COA. Diba? Kung anong mga nagawa o hindi nagawa. Yung hindi mag-attend ng debate, o ngayon hindi mag-attend ng budget hearing, di ba? So yung mga ganyan, di ba? So kailangan kailangan pag-isipan talaga mabuti. You know, in a democracy, hindi lang naman freedom ang ginagaranti ng democracy. Kailangan, kung ang democracy gusto talaga nating mag-flourish, ang challenge talaga nito para sa atin, kailangan din nating iangat yung quality ng pag-iisip natin. Of course, hindi mo rin naman masisisi yung mga kababayan natin na may kalamang sikmura kung bakit naapektuhan yung kanilang pagdidesisyon, especially political. Diyan may 500 ako na yan. Tumaas na nga 7,000 nga yung offer di ba? But the thing is, I think democracy really is not really the problem in the Philippines. It's how we do democracy. Diba? So I think one of the things na sinasabi ko sa mga estudyante ko, especially sa mga estudyante ko sa politics and governance, ang democracy lifestyle din yan kailangan ng demokrasya na ipapamumuhay din yan sa inyong magkakaibigan, sa pamilya ninyo, di ba? Kasi kung sa pamilya pa lang, di ba, yung tatay mo lang lagi ang masusunod, hindi talaga tayo magtataka na nagkaroon tayo ng tyrannical tatay sa Malacanang, di ba? So hindi nakataka-taka yun. So it's really as to how we live out democracy. And democracy is not just a guarantee of freedom, it is also, if we want our freedom to flourish, kailangan may pananagutan din dyan. It goes hand in hand. No? Kung gusto mo talagang ma-enjoy yung kalayaan mo, kailangan may accountability dyan. I think doon din natin kailangang no? If we want our democracy to flourish, hingian natin ang pananagutan yung mga leaders natin.